Mensahe ng butil ng kape, isinalin sa Filipino ni Julieta A. Enrijo. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa ang magsasaka, narinig niyang nagmamaktol ang kanyang anak na lalaki. Narinig nitong binabanggit ng kanyang anak ang hirap at pagod na nararanasan sa pagsasaka at pagbubungkal ng bukirin. Ayon pa sa anak, nararamdaman niya na hindi makatarungan ang kanyang buhay dahil sa hirap na nararanasan niya. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ng ama ang anak at tinawag niya papunta sa kusina. Sa unay, nilagyan ng ama ang 3 palayok ng tubig at saka isinalang sa apoy. Walang narinig na anumang salitaan sa mga oras na iyon. Hinayaan na lamang nila ang nakasalang na mga palayok. Hindi nagtagal, kumulo ang tubig. Sa unang palayok, inilagay ng ama ang karot. Sa pangalawa naman ay ang mga itlog. Sa panghuli, butil ng kape ang inilahok. Sa tingin mo, ano ang mangyayari sa karot, itlog at butil ng kape na aking inilahok? Tanong ng ama. Maluluto, kibit na balikat na tugon ng anak. Makalipas ang 20 minuto, inalis ng ama ang mga baga at pinalapit ang anak sa mga palayok. Damhin mo ang mga ito, hikayat ng ama. Ano ang iyong napuna? Bulong ng ama. Napansin ng anak na ang karot ay lumambot. Inutusan naman siya ng kanyang ama na kunin ang itlog at hatiin ito. Matapos mabalata ng itlog, napansin niya na buo at matigas na ito dahil sa pagkakalaga. Higupin mo ang kape, utos ng ama. Bakit po? Nagugulumihan ang tanong ng anak. Nagsimulang magpaliwanag ang ama tungkol sa dinaanang proseso ng karot, itlog at butil ng kape. Pare-pareho itong inilahok sa kumukulong tubig. Subalit, iba-iba ang naging reaksyon. Ang karot na sa una ay matigas, malakas at tila di matitinag. Subalit, matapos mailahok sa kumukulong tubig ay naging malambot na, kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na may puti at manipis na balat bilang proteksyon sa likidong nasa loob nito ay naging matigas na matapos mapakuluan. Samantala, ang butil ng kape nang ito ay mailahok sa kumukulong tubig ay natunaw, ngunit kapalit nito ay karagdagang sangkap na magpapatingkad dito. Alin ka sa kanila? Tanong ng ama sa anak. Ngayon nais kong ikintal mo ito sa iyong isipan. Ang kumukulong tubig ay katumbas ng suliranin sa buhay. Kapag ito ay kumatok sa ating pinto, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging karot, itlog, o butil ng kape? Usal ng ama. Ikaw ba ay magiging karot na malakas sa una, subalit nang dumating ang pagsubok ay naging mahina? O kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas na balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso, subalit nagbago ang init ng kumukulong tubig. Ang itlog ay nagpapaalala na minsang may mga tao na sa una ay mabuting puso. Subalit kapag dumaan ang pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya o mga kaibigan, sila ay nagkakaroon ng matigas na kalooban upang hindi igawad ang kapatawaran sa nagkasala. O maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagpapabago sa kumukulong tubig? Kapuna-puna na sa tulong ng butil ng kape na dagdagan ng kulay at bango ang kumukulong tubig. Paliwanag ng ama. Kung ikaw ay tulad ng butil ng kape, ikaw ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Higit sa lahat, ikaw mismo ang magpapabago sa mga pangyayari sa paligid mo. Dagdag na paliwanag ng ama. Paano mo ngayon hinaharap ang mga suliranin sa iyong buhay? Ikaw ba ay sumusunod lamang sa kung ano ang dinidikta ng sitwasyon o nagsusumikap kang maging matatag sa harap ng mga pagsubok? Ganon din, patuloy ka rin bang lumilikha ng positibong pagbabago na dulot ng di magandang pangyayari? Kaya anak, ikaw ba ay karot, itlog o butil ng kape? Tanong muli ng ama. Ngumiti ang anak kasunod ng tugon. Ako ay magiging butil ng kape. Katulad mo, mahal na ama.